May isang lugar sa Meghalaya na maraming tao ang dumadayo. Ito ay tinatawag na double-decker living root bridge sa Nongrayat or Nongriat. Kung hindi mo pa ito nakikita, ito yung eksaktong pangalan niya. Isa itong bridge na gawa mula sa pinatubong ugat ng mga buhay na puno. Itong mga ugat na ito ay tinrain for many decades na gawin ito na mag-stretch across the river. Dalawang tiers ito ng mga roots. Naka-interlock sila together at mas kumapal pa sila over generations. And yes, they are strong enough na magtawid ng mga tao. Isa lang ito sa mga extraordinary things na maaari mong makita sa India. Sa buong mundo actually. Para marating ang lugar na ito, kailangan mong bumaba ng approximately 3,500 steps mula sa village ng Mulakit. At habang bumababa ka, mararamdaman mo na yung jungle parang ine-enclose ka. At sa iyong pagbaba, mapapansin mo na yung hangin parang mas nagiging basa siya, mas nagiging greener siya at mas mabigat sa pakiramdam. And by the time na makarating ka sa pinakababa, napapalibutan ka na ng makapal na forest. Ang tanging ingay na maririnig mo ay mula sa ilog, mula sa mga ibon, at maaaring mula sa mga bagay na dala mo papunta dito. Talaga namang ang tanawin dito ay makoconsider natin na isa sa mga magagandang lugar sa buong bansa. Noong gabi ng May 22, 2025, isang bagong kasal mula sa Indore ang nag-check-in sa isang homestay dito. Pumunta sila para sa kanilang honeymoon. The next morning, inakyat nila ulit yung 3,500 steps na yon. Ngunit isa lamang sa kanila ang bumalik pababa. Ang isa ay naiwan sa isang bangin sa ilalim ng isang talon. Storytime tungkol sa honeymoon murder case sa India. Ito ang kwento ni Raja Raghuvanshi, isang negosyante, 29 years old, mula sa Indore, Madhya Pradesh. Ikinasal 12 days bago siya namatay. At ang kwento ng nangyari sa loob ng 12 days na yun na nagwakas ng kanyang buhay sa isang lambak sa East Khasi Hills, Pinlano, step by step, ng taong nakaupo sa tabi niya sa homestay ng gabing yun. Katulad nga ng nabanggit ko, si Raja Raghuvanshi ay 29 years old, isang transport businessman sa Indore. Ayon sa kanyang mga kapamilya, siya ay isang straightforward at mapagkakatiwalaang lalaki. Dinescribe naman siya later on ng kanyang kapatid na si Vipin as somebody na walang kaaway, walang complicated history, walang rason para gustuhing mawala ng sinuman. Si Sonam ay 25 years old. At bago tayo magpatuloy, itong detalye na ito ay magre-reframe ng buong storya. Hindi gustong pakasalan ni Sonam si Raja Raghuvanshi. Siya ay nasa isang relasyon na sa isang 21-year-old na lalaki na nagngangalang Raj Singh Kushwaha na nagtatrabaho sa sariling kumpanya ng kanyang kapatid sa Madhya Pradesh. They have been involved sa isa't isa bago pa man ma-arrange ang kasal ni Sonam kay Raja. At nung nalaman ng pamilya ni Sonam ang relasyon ni Sonam at ni Raj, hindi sila sang-ayon dito. Ang tingin nila kay Raj Kushwaha ay unsuitable match, hindi sila bagay. At ginawa nila ang karaniwang ginagawa ng mga pamilya sa ganitong sitwasyon. Nag-arrange sila ng ibang kasal sa isang taong mas tinuturing nilang mas angkop, tulad ni Raja. Ayon sa mga investigasyon ng pulisya, nagbabala si Sonam sa kanyang pamilya sa kung anong maaaring mangyari kapag itunuloy nila ang kasal. Yung eksaktong mga salita ni Sonam ay wala sa public record. But yes, the warning was made. Pero hindi ito sineryoso ng kanyang pamilya. Noong May 11, 2025, ikinasal si Raja at si Sonam sa Indore. Isang seremonya, isang selebrasyon, dalawang pamilya joining together. Malaki ang paniniwala ni Raja na he was beginning something. Pero 5 days later, noong May 16, finalize ni Sonam at Raj Kushwaha ang plano na patayin siya.
Nung ginawa nila ang plano na ito, hindi pa nga natutuyo yung mga bulaklak na ginamit sa kasal ni Sonam at Raja. At ginawa na nila ang desisyon na iyon. This time, i-walk through ko kayo tungkol sa mga nabunyag ayon sa investigasyon ng pulisya sa kung paano na-construct ang buong plano na ito. Hindi ito isang spontaneous na act of violence. Ito ay isang logistics operation. Step 1. Piliin ang lokasyon. Ang Northeast, specifically Meghalaya, ay iminungkahi bilang destination ng kanilang honeymoon. Sinasabi ng pulisya na emotional na pinush ni Sonam na Northeast ang kanilang maging destinasyon. Ayon pa sa mga investigasyon, binanggit na part ng kanilang tour or ng kanilang honeymoon ay pagbisita ng mga templo. Ang East Khasi Hills ay perpekto para sa kanilang pinaplano. Malalayong terrain, malalalim na mga bangin, limited connectivity. Isang lokasyon kung saan ang mga ebidensya ay maaaring mawala sa mismong landscape. Step 2. I-recruit ang mga killers. Nag-arrange si Raj Kushwaha ng 3 lalaki mula sa Madhya Pradesh. Ayon sa investigasyon, ito ang kanilang mga pangalan. Vishal Singh Chauhan, Akash Rajput, at Anand Kurmi. Sila ay mga contract killers. Nauna silang naglakbay kesa sa mag-asawa ng hiwa-hiwalay papunta sa Meghalaya. Step 3. The backup plan. Ayon sa mga police sources, kung nabigo ang mga contract killers na isa katuparan ang Plan A, may Plan B si Sonam. Itutulak niya si Raja mula sa isang bangin habang nagaganap ang isang staged photo session sa isang viewpoint. Ang mga bangin ng East Khasi Hills ay nagbigay ng maraming pagkakataon para mismo doon. Step 4. The escape route. If ever may maling mangyari at malantad ang kanilang krimen, ang plano nila ay tumakas papuntang Nepal. Yung mga dokumento, yung mga ruta nila, lahat ito ay nakaplano in advance. Hindi ito pinlano out of anger or sa isang dark moment. Ito ay plinano sa loob ng maraming araw. Na may mga contingency, may mga exit plan, na may mga taong coordinated sa iba't ibang estado. Isang 25-year-old na babae, 12 days mula nang ikasal siya, she was running, allegedly, a murder operation across multiple states. May 20, sumakay si Raja at Sonam sa kanilang flight mula sa Indore. Ang destinasyon, Guwahati. Pagkatapos, Shillong. Para sa lahat ng nanunood, para sa kanilang pamilya, sa buong mundo, ito ay isang honeymoon. 2 tao sa early days ng kanilang kasal, patungo sa isa sa mga pinakamagagandang sulok ng India. Si Raja ay may tattoo sa kanyang kanang kamay. May suot siyang ginto, mga singsing, isang kwintas, at isang bracelet. Ito yung mga uri ng alahas na sinusuot ng isang tao during special occasions. Ito ay isa sa mga yun. May 22nd, dumating sila sa village ng Molakit, malapit sa Cherrapunji. Nag-rent sila ng isang scooter. Nag-hire sila ng isang local guide na ang pangalan ay Bahawansai. Magkakasama silang bumaba sa 3,000 steps papuntang Nongriat. Nag-check-in sila sa Shipara Homestay at doon sila natulog for that night. Somewhere in Meghalaya sa mga parehong araw na yun, yung 3 lalaki mula sa Madhya Pradesh ay kumikilos sa mga bundok, nagmamatsyag, naghihintay. Sinusubaybayan ng isang GPS tracker. Sinisend ni Sonam ang live GPS location ng kanyang asawa na si Raja sa mga contract killer habang lumalakad sila. May 23 ng umaga, nag-check out sila sa homestay.
Nagsimula na nilang baybayin ang paakyat papunta sa Molakyat. 3,000 steps yon sa loob ng makapal na forest, sa matarik na trails. Sa isang punto ng kanilang pag-akyat o malapit sa Way Sodong Falls, nagpang-abot yung 3 contract killers at yung 2 bagong kasal. May isang local guide na nakakita dito sa couple na ito na sinasamahan sila nitong 3 lalaki na ito. Just to clear it out, ibang local guide na ito versus doon sa nag-guide sa kanila pababa. At 1:43 p.m., tumawag si Sonam sa kanyang nanay. Matapos ng tawag na yon, wala nang narinig ang kanilang mga kapamilya mula sa kanila. Hiniwa ng matalas na patalim si Raja Raghuvanshi hanggang ito ay mamatay. Matindi ang mga sugat na kanyang natamo sa kanyang ulo. Isang gulok o parehas na tool ang ginamit dito na later on kinonfirm ng autopsy. Ang kanyang katawan ay itinapon sa isang bangin sa ilalim ng Way Sodong Falls. Yung kanyang mga gintong alahas, mga singsing, yung kanyang gold chain, bracelet, lahat ito ay wala na. Napakalalim ng bangin, napakakapal ng forest. Yung lakas ng tunog ng waterfalls ay sapat na kaya naman walang nakarinig na kahit na anong tunog mula sa pangyayaring ito. The location was perfectly chosen. Matapos ang murder, nag-post si Sonam sa social media accounts ni Raja. Nag-send siya ng mga messages sa mga pamilya nito gamit ang kanyang cellphone. Ang sabi ng mga mensaheng ito, nasa maayos silang lugar at tinuloy-tuloy lang nila ang kanilang trip. Matapos nito, bumalik siya sa Indore at nakipagkita siya kay Raj Kushwaha at magkasama silang naglaho. May 26, 3 days na ang nakalipas at hindi nila matawagan ang kanilang mga telepono. Nag-file ang pamilya ni Raja ng missing persons report. Sinundan ito ng isa sa mga pinakamahirap na search and rescue operations na isinagawa ng Meghalaya Police sa loob ng maraming mga taon. Ang terrain ng East Khasi Hills ay hindi dinisenyo para sa search and rescue operations. Ang mga bangin ay malalim, ang mga forest ay siksik at makapal. Mabilis ulanin ang lugar na ito at naging mas mahirap maghanap dahil naging madulas ang mga daanan. May 31st, isang abandonadong scooter ang natagpuan malapit sa Golden Pines, Daba. Ito yung isang scooter na nirentahan ni Raja at ni Sonam. June 2nd, isang NDRF drone ang pinalipad malapit sa bangin sa may ilalim ng Way Sodong Falls. May natagpuan itong katawan. Itong katawan na ito ay nasa advanced state na ng decomposition. 10 days itong nasa ilalim ng bangin sa Meghalaya habang monsoon or tag-ulan. Ipinatawad ang kapatid ni Raja na si Vipin para i-identify ang katawan. Halos wala nang natira dito para makilala pa ito, maliban na lamang sa tattoo sa kanyang kamay. Yung tattoo na yon ang paraan kung paanong nakilala nila na si Raja ang bangkay na iyon. After that, a murder case was registered. Isang special investigation team ang binuo. Ang national media na matagal nang sumusubaybay sa disappearance na ito, nagkaroon sila ng panibagong istorya na hindi na tungkol sa nawawalang couple na ito. Sa loob ng mahigit 2 linggo, nanatiling nawawala si Sonam. Yung pamilya niya ipinaglalaban na siya ay na-abduct. Yung kapatid niya na si Govind ay humiling ng CBI probe. Yung CBI para siyang katumbas ng FBI sa US and then NBI naman natin sa Pilipinas. Naniniwala sila na meron pa ring may hawak kay Sonam at nasa kapahamakan pa rin siya. Nag-imbestiga ang pulisya. Kinolekta nila yung mga mobile records, mga CCTV footage, mga financial transactions, mga digital communications sa pagitan ni Sonam at ni Raj Kushwaha at ng 3 contract killers na ito.
Hindi nagsinungaling ang digital trail. June 8, may nakapansin kay Sonam sa isang daba sa kalsada ng Varanasi Gazipur ng Uttar Pradesh. June 9, 3 a.m., sumuko siya sa pulisya ng Gazipur. On the same day, si Raj Kushwaha, Vishal Singh Chauhan, Akash Rajput, at Anand Kurmi ay naaresto sa buong Uttar Pradesh at Madhya Pradesh. During the interrogation, umamin si Sonam. Sabi ng pulisya, nag-breakdown daw siya nung pinresent nila yung mga ebidensya. Yung mga call records, GPS data, CCTV, at mga witness accounts. Inamin niya yung kanyang direct role. Kinumpirma niya na itong plano na ito ay na-finalize noong May 16. Kinumpirma niya yung GPS tracking. Kinumpirma niya yung contract killers. September 5, 2025, nag-file ang Meghalaya Police ng isang 790-page charge sheet. 790 pages laban kina Sonam, kay Raj Kushwaha at sa 3 contract killers. They are formally charged under sections 103(1), 238(a), and 61(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. And then noong April 28, 2026, isang korte sa Shillong ang nag-grant kay Sonam ng bail. Hindi dahil mahina ang ebidensya. Ang dahilan ay isang procedural error sa kung paano na idokumento ang pag-aresto sa kanya. Isang intimation of grounds of arrest form na may mga hindi na-tick na checkboxes at isang reference sa isang maling penal section. Basically, a paperwork failure sa isang 790-page na investigation. Ito yung kanyang pang-apat na bail attempt at ito ay nag-succeed. Nakalabas siya alinsunod sa mga kondisyon na ito. Hindi siya pwedeng umalis ng Shillong at kailangan niyang mag-report sa local police every day. Nagpatuloy ang trial. 4 na witness ang na-examine out of 90. Ang iba pang mga akusado ay nananatili sa judicial custody. Sabi ng prosecution, ang kaso ay hindi humina dahil sa pag-grant ng bail. Hindi sang-ayon ang pamilya ni Sonam kay Raj Kushwaha. In-arrange nila na makasal si Sonam kay Raja. And according to police, nagbabala na si Sonam noon pa man, nung umpisa pa lamang, kung ano ang maaaring mangyari kapag tinutulan nila ang relasyon nila ni Raj. Pero pinagpatuloy pa rin nila ang arranged marriage. At si Raja Raghuvanshi, na wala namang kinalaman na kahit na ano dito. Pumasok lamang siya sa isang kasal nang hindi nalalaman ang history sa likod nito. At buhay niya ang naging kabayaran sa desisyon na ito. Hindi natin biniblame yung mga pamilya sa likod ng kasalan na ito. Wala namang nakakaalam na ganito ang kahantungan. Wala namang makakapag-predict nito. But it raises an uncomfortable truth na kapag meron silang relasyon ng kanilang anak na hindi sila sang-ayon, arranged marriage ang kanilang nagiging kasagutan para wakasan ito. Again, hindi ito applicable sa buong India, hindi ito applicable sa buong pamilya. Sinubukan nilang palitan ang isang relasyon ng isa pa, kung saan mas boto sila, without really addressing kung ano na yung nandyan. And in this case, nadamay yung isang tao na gusto lang din naman bumuo ng sarili niyang pamilya. Si Raja, nagtiwala siya ng buo kay Sonam na kanyang napangasawa. Pumayag siya na mag-trail sila sa Meghalaya, na bumaba sila doon sa makapal na forest na iyon, 3,000 plus na steps, without knowing na pinlano na pala yung kanyang katapusan doon. Allegedly. Ang tiwala na ibinigay niya sa kanyang napangasawa ay siya ring ginamit
sa pagwakas sa kanyang buhay. That's our story for today. Kung meron pa kayong mga kwento na gusto nyong ikwento natin dito sa ating channel, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section. Thank you for watching and see you on the next one. Bye.